Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagkatapos panoorin ang napakagandang sunset mula sa The Quarry, naging magaan at relaxed ang mood ng lahat. Panay ang kwentuhan ng lahat habang pabalik sa hotel. Nakisali rin si Mau at Serge sa kwentuhan hanggang sa namalayan na nga lang nila na pumapayag na mapagkasunduan ng lahat na sabay-sabay mag-dinner. Paano kung kumontak si Norvin sa gitna ng dinner, Serge? Tanong ni Maurito nang patungo na sila sa kanilang hotel room para maghanda. We'll think of something, sabi nito na makapasok sila sa loob. I should have known better than to chat with that old lady. Nagigilty na sabi niya. Ibinaba niya sa mesa ang kanyang bag. Kumuha siya ng tuwalya dahil mauuna sa banyo. She's adorable, sabi naman nito. Wait, napatigil siya. Hawak nito ang device para i-check ang silid kung may naglagay roon ng bagong device habang wala sila. Hinintay niya matapos ito sa ginagawa. It's clean. Go take your shower. Kukontak ako sa headquarters. Okay, sabi niya. Pumasok na siya sa banyo. Mabilis siyang naligo. Saka niya naaalala hindi siya nakapagdala ng pamalit na damit sa banyo para nakabihis na sana siya paglabas niya. Nakagat niya ang ibabang labi habang kinukuha ang towel sa pinagsabitan niya iyon. Bakit walang rope sa loob ng banyo? Irereklamo niya iyon sa hotel staff. Bukas na bukas rin. Nag-aalala pa rin ibinalot niya ang tao sa kanyang sarili. Saka tumayo sa tapat ng pinto. Huminga muna siya ng malalim bago niya iyon binuksan at lumabas. Your turn, sabi niya na hindi tumitingin kay Serge. Nakatalikod ito. May kinukuha sa bag nito. Pumasok ito sa banyo, dalang isa pang towel, pamalit na damit. Hindi rin ito tumingin sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang tuloy makapasok ito sa banyo at sumara ang pinto. Mabilis siya nagbihis. Ipinaalala sa kanya ni Carmen na magdala siya ng dinner dress. Muntik na niya iyon makalimutan kaya nasa pinakaibabaw lamang iyon ng mga gamit sa loob ng kanyang bag. It was a short summer dress, magaan, manipis at sobrang komportable. Nakagat niya uyat ang kanyang labi habang tinitignan kung provocative bang damit. It had prints in shades of red, yellow and green against a black background. Pero konserbatibo naman ang tabas niyon. Well, she had no other choice. Isinuot niya iyon. Hinayaan niya nakalugi ang kanyang basang buhok. Nag-apply siya ng manipis na makeup at pagkatapos ay nag-spray ng perfume. Noon naman lumabas ng banyo si Serge. Napatigil ito sa pagpupunas ng tao sa buhok nito na makita siya. Mula sa refleksyon nito sa salamin, nakita niya nakapantalon na ito pero wala pang suot na pantaas. Napalunok siya nang makita ekspresyon ng mukha nito. That expression, she could very well from the other night. Nagpatuloy siya sa paghahanda na parang hindi ito napapansin. Iniiwasan ng mga mata nito sa salamin. Kumilos na rin ito. Kinuha nito sa ibabaw ng bag nito ang nakalatag na shirt at jacket. Tumalikod ito sa kanya at isinuot ang mga iyon. They would have to face each other eventually. At iyon nga nangyari. Hindi niya maiwasang i-appreciate ang kagwapuhan at tikas nito sa suot nitong shirt at sports jacket. For the first time, she wondered if he was committed to anyone outside of the bureau. Para mahirap paniwalaan na sa angkin nitong kagwapuhan, wala itong girlfriend. Pero hindi niya ma-imagine na matutokso ito sa ibang babae kahit lasing ito. Kung in love ito, she just couldn't see him as that kind of a man. You look beautiful, sabi nito. Ngumiti naman siya. You're too kind. Umangat ang mga kilay nito. Want me to prove it? Namalay na lang niya nagiinit ang buong mukha niya kaya agad niya isinuot ang salamin niya sa mga mata. Baka hinihintay na nila tayo sa baba. Nanunudyo ang ngisis sa mukha nito pero hinayaan siya nito. Sa halip ay inoffer nito ang braso nito. Let's go then, wife. She did not dare answer that. Kumapit siya sa braso nito at lumabas sila ng hotel room patungo sa restaurant sa second floor ng hotel. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng kanyang pagsisisi,
na nakauo sila sa dinner na iyon ay mag-e-enjoy siya. She had not been with a big group like that for a long time, nor had she enjoyed meeting a number of people at the same time. Mr. Brazilian kept smiling at her from the other side of the table, and she couldn't believe enjoying the attention. Probably because Serge was doing the jealous act all over again. Kung magiging honest siya sa kanyang sarili, iyon ang totoong nakaka-enjoy kaysa mga sexy looks ni Mr. Brazilian. Nang magkaroon ng pagkakataon, ay agad siyang niyaya ni Serge para sumayaw. At ang una nitong itinanong ay tungkol kay Mr. Brazilian. Humagi-kick siya, maging siya, inasorpresa sa tunog ng kanyang tawa. Matagal na niyang hindi yun nagagawa. Maybe it was the wine, or maybe it was because his arms were around her and her arms were circling his neck in an intimate embrace, and she knew she was purposely forgetting about the assignment, making it seem real when it wasn't. "Don't be silly. The man's married," sabi niya. Bakit hindi niya ibigay sa asawa niya ang mga tingin ibinibigay niya sa'yo? Iritado nitong sabi. "Serge, are you actually jealous?" Tudyo niya dito. "Why wouldn't I be? You're supposed to be my own beautiful, very sexy, and very desirable wife." Napakurap siya sa sinabi nito. Hindi makapagsalita. Mainit ang titig nito sa mukha niya. "Serge," sambit niya kapag daka. Tumango ito. "That's it. Call my name. It's Serge. It's me." Napalunok siya. She didn't think he was pretending anymore. "Mau, honest nito?" "Yes," sabi niya. Naramdaman niya ang paghagod ng kamay nito sa kanyang likod. Bawat parte ng katawan niya na nalalapatan ng mga palad nito ay nagiinit at kumakalat ang init na iyon sa buong katawan niya. "Let's go back to our room," bulong nito. "What are you actually proposing?" Ito naman ang lumunok. Maingay iyon. O baka dahil masyado lang siyang malapit dito, kaya dinig niya iyon. Halos magkadikit ng kanilang mga dibdib. Nararamdaman din niya ang mabilis sa pagtibok ng puso nito. Halos kasabay ng kabog ng dibdib niya. Pumikit ito saka idinikit ang ulo nito sa ulo niya. "Why did I not try asking you out before? Kung hindi pa nangyaring assignment na ito, I should have known." "Known what?" "That it would be like this." "What do you mean?" Tumawa ito ng mahina. "Mau, I've noticed you for so long. I've wondered how it would be like for us to be like this. Pero," bumuntong hininga ito, "mahalaga sa akin ang trabaho natin, ang Eagle Squad. It's not just work to me, or a job, and I don't want to be distracted. Just being secretly infatuated with you was distraction enough. I don't think I could." As a confession, that was a mouthful to take for Maureen. Hindi na naman siya nakapagsalita sa pagkabigla. Si Serge, may lihim na kung ano man ang tawag doon sa kanya. Anong nakita nito sa kanya? Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. "I am not going to take that back. It's totally out of my control, Agent Dove. You're the shrink. You tell me how this should go." Hindi niya napigil ang mapangiti. "You're asking for my professional opinion? I don't think you'll want to hear that. Then how about your personal opinion?" Tanong nito sa tingin niya na parang naubusan nito ng hangin. What was she supposed to say? It was taken away from her. She felt too much. Dahil na sinabi nito, it was totally out of control. "Let's go back to our room," mahinang sabi niya. Nag-angat ito ng muka at tumingin sa kanya. "Are you sure?" Tanong nito sa nakabibighaning tinig. Ngumiti siya rito. Yes, hindi na sila nakapagpaalam sa iba. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinila siya patungo sa hagdan. They were back to their room in no time. Narinig niya ang pag-click ng lock ng pinto at sa sumunod na sandali, inasa mga bisig na siya nito. Sinisiil nito ng halik sa mga labi. Pinagsaluhan nila ang pinakamainit na halik na naranasan niya habang pinagtutulungan nilang hubarin ang mga saplot ng bawat isa. Then, they were on top of the bed, laughing and discovering the most delicious parts of each other's body. Maya-maya, tanging mga anas at ungol na lamang ang maririnig sa loob ng silid. She was sure her lips were swollen from this attention, pero wala siyang pakialam. She was only aware of his naked body on top of her naked body. Everything just felt so delicious. Hindi niya napansin o narinig agad ang mahihinang katok na nakasarang pinto ng veranda. Si Serge ang tuluyang kumawala sa yakapan nila para tumingin sa labas ng veranda. Then in one motion, namalayan na lang niya na nasa ibaba sila ng kama at natatakpan siya nito. "Stay down,"
marahas na bulong nito. She heard the unmistakable sound of the cocking of a gun. Itinutok nito ang baril sa direksyon ng veranda. Kasabay ng realisasyon niya na may tao roon. She tried to move, but his butt prevented her from doing anything, like reach for own gun, as if she could use it at that state she was in. Nagiinit ng hustong kanyang muka sa kahihiyan habang miserabling iniisip kung paano siya nakarating sa ganoong sitwasyon. Maisel wouldn't be caught in that situation. Narinig niyang malakas instruction ni Serge sa kung sino mang intruder na huwag kumilos. Hindi niya matakpan ang kanyang muka. Kailangan niya manatili nakamulat para makita ang nangyayari. Ngunit maya-maya ay iniurong nito ang hawak na baril. Pagkatapos ay binigyan siya nito ng espasyo makakilos mula sa kanyang kinahihigaan. Inalalayan siya nito makatayo. Tinanaw niya ang veranda. Nakatayo roon, walang iba kung hindi si Norvin. Halos wala pa rin sa sarili si Maureen habang nagbibihis sa loob ng madilim na kwarto. Nakabukas ang patungo sa veranda at naririnig niya ang mahinang usapan ni Norvin at Serge mula roon. Nang makilala kung sino kanilang bisita, ay agad na nagbihis si Serge at lumabas sa veranda. Sa kabila na pagkagulat niya, hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. How did the attraction get so out of hand that their assignment became second priority? It should not be like that. Dapat ay handa sila sa pagdating ni Norvin. Kahit hindi nila alam kung kailan mangyayari iyon. Dapat handa sila ni Serge sa lahat na maaaring mangyari. Paano kung hindi si Norvin ang dumating? Paano kung kalaban iyon na ang intensyon ay saktan sila o kaya'y patayin? Nothing could justify their action if she and Serge would turn out dead. At hindi niya alam kung paano niya ipaliliwanag kay Rocco ang pagkakamaling iyon kapag nag-briefing sila pagkatapos ng misyon. I mean me? Of all people? Naiinis sa bulong niya sa sarili habang inaangat sa balikat ang huling strap ng suot niyang top. Bumuntong hininga siya para kalmahin ang kanyang sarili bago siya lumabas sa veranda. Agad na tumingin sa kanyang dalawang lalaki. Pilit niya itinago sa kanyang muka ang kahihiyan at guilt na sinalubong niya ang seryosong tingin sa kanya ni Norvin. Kung hinuhusgahan man siya nito, hindi niya iyon mabasa sa mukha nito. Sparrow, bati niya rito. Tumango ito. Dove, bati rin ito sa kanya. Kailangan niya sumama sa akin ngayon habang safe pa. Walang ibang tao rito sa isla at walang susunod sa atin. At kung pwede, baka bilisan ninyo. Nagtatanong ang mga mata na patingin siya kay Serge. Tumango ito. Let's go, anito. Pero ang mga gamit, I'll call the bureau on the way. They'll have someone here tomorrow. Okay, sambit niya. Let me just take a jacket. Sandali siyang bumalik sa loob at kinuha ang kanyang jacket at bag saka muling lumabas sa veranda. In-strap ni Serge ang belt bag nito sa baywang nito. Nasilip niya ang baril na nakasuot sa holster niyon sa loob ng jacket nito bago sabayin humarap sa veranda ang dalawa at sumilip kung may tao sa ibaba. They were on floor down. Gusto niya mapailing. She hated climbing up or down buildings pero wala siyang balak magreklamo. Natukso siya sa gitna ng isang misyon at isa iyong malaking pagkakamali. Hindi niya balak maging pabigat sa assignment na iyon. Kamuntik na mga kafelisidad na mahuli sina Maureen at Serge sa pribadong tagpo. Pero syempre, mas importante ang kanilang assignment at mas kailangan sila ni Norvin. Ngayon, natagpuan na nila si Norvin. Ano naghihintay sa kanila? Kaya naman, abangan!